So, sa mga kapiso pay natin dyan na nag-aabang ng OPI 03 image ng piso pay. So, habang bigo pa tayo, gawin muna nating AdGuard Home Server. Yang mga Orange Pi 03 nyo. Yan. So, punta lang kayo dito. So, ilalagay ko rin sa description yan. Kung medyo nahihirapan kayo dito, punta lang kayo dyan sa orangespy.org. Tapos, download. Ayan. Hanapin nyo lang yung Orange Pi 03. Tapos, ito ang gagamitin natin. Debian. Tapos, itong latest yung sinubukan ko ngayon. So far, ayos naman siya. Ang gagamitin natin is yung server. Huwag yung desktop. Kasi pag naka-desktop, kailangan pa ng monitor. Tsaka, ayun, kailangan pa ng monitor. So, ito ang gagamitin natin. Ayan. Bullseye server. Yan ang ito-download. Ito. Itong Bullseye. So, i-download nyo lang yan. So, alam nyo na siguro yan paano i-download. Basic na lang yan. So, pag na-download nyo, kailangan ng, syempre, i-extract nyo yun pag na-download. So, hanapin nyo kung saan nyo na-download yun. Banda. So, ito yung akin. Open folder. I-extract nyo. So, extract nyo yan. Mali yung folder natin. So, extract nyo lang yan. Saan yan? O kaya gawa kayo ng bagong folder. Orange Pi 03 Debian Bullseye. Kahit ito lang extract nyo. Huwag na yung hash. Hash lang naman tong isa eh. So, ayan. Pag na-download na yan, syempre, maglalagay kayo ng SD card. Dapat urig. Tapos, Rufus ang gagamitin nyo. Madali lang naman yan. Tiga, yung portable lang hanapin nyo. Ayan. Pag wala pa kayong ganyan, kahit sa Piso Pi, yan ang mas magandang gamitin kaysa dun sa Balena Etcher. Siyempre, i-search lang natin yan kung nasan yung Rufus na yan. So, ayan lang naman. Dito, mamili lang kayo dito. Ito yung ginagamit ko, yung portable lang, para hindi na mag-i-install. So, meron din pala siyang pang ARM64. Yung Orange Pi 03 natin is ARM64 yan. Pero, syempre, magmo-monitor ka pa dyan. Kaya, ang gagamitin natin is ito, yung pang Windows. I-download nyo na din yan. So, pag na-download nyo na, ayan. Syempre, ilalagay ang SD card. Piliin nyo lang yung image. Ayan. I-open nyo lang yan. Tapos, start. Ganun lang. Antayin nyo lang siyang makumpleto. Mag-green tong buong to. Itong sa may ready. Magbubuo yan. Green. Tapos, i-close nyo lang. Ito mas maganda gamitin talaga. Tested na. Kaysa dun sa Balena Etcher.
So, syempre, ibubot nyo yung Orange Pi 03. Lalagyan nyo lang LAN cable papunta sa router. So, yung akin, nakaboot na, syempre. Ito yung aking ginamit na router. So, magla-login lang. Aantayin nyo mag-boot. Mag-fully boot. Ayan. So, ito, hindi na siya nagpapakita dito. Dapat magpapakita yan eh. Ito yan. Oh. So, kaya ginamit ko tong Orange Pi 03 kasi ito lang yung kahit mag-reboot yung main router, hindi nawawala yung IP niya. Meron yung Orange Pi 1 kasi saka yun, Orange Pi 1 o saka Orange Pi PC. Pag nag-reboot yung main router, hindi na siya ma-access, kailangan i-reboot din siya. Hindi nag-auto renew yung IP. Parang naghahang na yung IP address niya. So ito is hindi. Andyan pa rin siya. Kaya yan ang ginamit ko. So pag hindi nyo mahanap dito, halimbawa, ayan, wala siya sa clients. Pero sa umpisa, papasok yan sa clients eh. Gamit kayo ng port scanner. Ito. Advanced port scanner. Google nyo lang ulit yan. Kahit hindi na pala yan. Sa port scanning pala yan. Pero pwede rin. Mas maganda na rin yan. Para sure. Advanced port scanner. So, ayan. I-download nyo lang yan. Yan. Pre-download, syempre. So, yun lang. After nyo ma-download, syempre, i-install yan. Ito na yun. Ang IP address ng aking router ay, yung default is ito. So, ito yung default IP address. Ilalagay nyo dyan ay, yan. Tapos, scan. Antayin nyo lang may mga lumabas dyan. So, ayan, nakuha niya yung piece of island. Ito yung ginamit ko kasi kanina dyan. So, naiwan pa rin pala sa clients. Ayan pa yung isa. Ayan. Nakita niyo siya? Orange Pi 03 LAN. So, ito yung IP address niya. Tapos, copy IP. So, copy IP. Sa una, telnet muna. Ay, SSH. So, copy nyo lang yan. Sure nyo na SSH yung pipiliin nyo. Port 22. So, ayan yung IP address. Click open. So, ang default login yan, default username is Orange Pi. Default password is Orange Pi. Ayan. So, dito lang ako nagtataka. Napakataas ng temperature niya. 52. 52 siya agad. Mas mainit pa siya kaysa sa RPI. Pero, pag ginahawakan mo, hindi naman. Siguro bug yan sa software. So, ayan, pag nakalagin na kayo, ready na tayo mag-install ng AdGuard. So, unang gagawin ay dito tayo sa releases. Para madali nyo mahanap to, yan lang ang i-type nyo muna. AdGuard team. Tapos, ayan. AdGuard home. Tapos, baba kayo dito sa latest. Ayan. Tapos, dito sa ayan, assets. Ang kailangan nating file is ito. ARM64 na Linux.
So, ayan. Copy link. So, pag di nyo alam kung paano kukuhanin yan, tanong nyo lang dito kay best friend. Lagay nyo lang dyan. Paste nyo lang yung anong tawag dito? Link. So, ayan. Kasi nakakatamad memorize. So, ayan na. Copy code. Ayan. Since meron na ako dyan, tignan. Meron na to. Alisin muna natin to para makita nyo lang. So, wala na. Wala na yung file. So, i-copy lang natin to. Press enter. Ayan, antayin lang ma-download. So, ayan, downloaded na. LS. So, ayan. Tapos, i-antar lang natin yan. I-extract. Ang command dyan is yan ang command. Copy nyo lang yon, tapos right click. Yan. Ma-extract na siya. Ito na yon, yung extracted. So, i-press nyo yung enter para ma-extract yan. Try natin. O, ayan. Nag-extract pa rin siya. List files. Tapos, cd tayo. Change directory doon sa extracted files. Tapos, list files ulit. Tapos, dito kailangan natin ng sudo. Sudo command. Ayan. Sinstall. Ito naman, yung guide na to, nandito rin sa, type muna natin yung password, which is Orange Pi. Already, ayan. Failed to install daw. Kasi, existed na to. So, naka-install na kasi. Kaya, aalisin ko muna yan. Para makita nyo yung paano yung setup mamaya. Service. Try natin reinstall. So, ayan, nag-install na siya. Installed successfully. Kaso, naiwan yung eto niya. Yung config file. So, papalitan ko muna para bumalik tayo sa installation. Papalitan ko muna yung port, which is yung default. Hindi nyo na kailangan gawin to. Itong pag-edit dito. Ine-edit ko lang para bumalik siya sa installation. Tapos, try ko nga kung merong reinstall. Wala siyang reinstall. So, reload na lang. Restart pala. Ito, hindi nyo na kailangan gawin tong restart. Hanggang dito lang kayo sa ito. Kung fresh install, yung gagawin nyo sa AdGuard home server. So, ayan na. Try na natin i-access yung AdGuard home. So, yung IP address natin kanina is ito. Ilagay nyo yung port, which is default yung 3000. So ayun pa rin pala. Hindi na siya babalik sa default. Try na lang natin i-uninstall muna para makita nyo. Uninstall.
Successful. Ayan. Kita nyo yan? Check your internet connection. Wala na siya. Okay. So, kailangan natin siyang i-install. Ito yung command sudo adguard home install. Ay. Teka. Alisin na lang natin ito muna. Teka lang ha. Dapat talaga hindi ko muna in-install eh. Pero tinesting ko muna kasi. Kung gagana. Ayun o, nagpakita na ulit siya. Kailangan ibalik natin muna sa default. Uninstall. Ayan, wala na siya. So, try na natin. Install. Ayun. Ayan. Kaya ito ang magpapakita. Sa first install, magpapakita yung IP address niya plus yung port. So, copy nyo lang yun. Tapos, paste nyo sa browser. Ayan. Install.html. So, get started. Piliin nyo yung ito. Yung ETH0 na interface. Tapos, itong port babaguhin. Pwedeng 999, pwedeng 8888. Basta hindi siya magko-conflict dun sa iba. Kasi pag ito, try natin. Magko-conflict kasi yan eh, minsan. So hindi. Kaya lang, yung port 80 kasi madalas, sa HTTP yan. So, magkaka-conflict. Pag, halimbawa, ginawa niya rin siyang file server, nag-install kayo ng Nginx or LightTTPD. So, para maiwasan, yung hindi common na port na lang ang gagamitin. So, ito, kailangan 53 to para gumana ng matino. Huwag niyong babagawin tong DNS port. Yung sa DNS server niya. So, next. So, yan. So, yan. Okay. So, install na siya. Next. Tapos, installed na. So, ito na. Congratulations. Successful na ang pag-i-install ng AdGuard Home Server sa ating Orange Pi 03. So, open dashboard. Ayan, makikita nyo yung port magbabago na. Magiging 9999 na. Kung ano yung sinet nyong port kanina. So, ito na yun. Explore nyo lang. Anyway, nandito naman yan sa, ayan, asan na ba yung GitHub? Ayan, nandito siya. Getting started, andyan yon. Madali na lang naman yan. So, sa mga blocking, andito na yan yung blocking. I-share ko na rin pala yung, diba, dito sa filters, yung custom filtering rules para sa, lalo na yung mga gumagamit ng Starlink, yung anti-stow, tsaka yung mga, anong pangalan ito? Torrent sites. Pero dito sa, ito, block services, meron din kasi dito. Pwede nyo i-block yung mga services na iba. Ayan. Lalo tong mga hindi maintindihan na yan, mga yan.
Iba-block nyo yan. As in, block yan kahit sa mga CP. Kahit pa gamitan nila ng tinatawag na DNS bypass, yung babaguhin nila yung DNS ng mga devices, hindi gagana. As long as Ruiji yung gamit yung main router. Ayan. Ang tagal ko na naghahanap ng solusyon. Ito lang talaga. Dito lang gumana ng maayos sa Ruiji. So makikita niya, ayan na siya. Lumabas na siya. Dito na yan. So ayan, ito, explore nyo na lang itong mga to. Ayan, ito yung mga blacklist. Meron dito, pag mag-a-add pala kayo, ayan o, add, choose from the list. Huwag nyo gagamitin tong kay Hagesi. Lalo na yung, saan na ba yun? Ito pala. Hindi lang naman yung kay, marami kasi kay Hagesi na may mga nabablock na hindi naman dapat i-block. Ayan, katulad nito. I-check nyo na lang. Pwede nyo, ito yung mga common. Yan, yan, yan. Tapos, ito. Basta yung kay Hagesi, isa-isahin nyo lang muna. Huwag nyong gagamitin lahat. Lalo na itong ultimate niya. Medyo mabigat yan. I mean, ibig sabihin, masyadong maraming ibablock. Ito yung mga common na ibablock. Tapos, ito kay Dandelion yan. Ito, wag nyo i-click yung no Google. Hindi kayo lahat ng Google services hindi mapapasok. So, ito yung mga ads. Yan. Yan, ito. Siniselect ko lahat to. Tapos, yung pamblock ng, ito, mga phishing URL. Kaya to ng Orange 503. 4 gig. 4 gig yung gamit ko. Kahit 2 gig lang pwede na. O kahit 1 gig kaya yan. Ito lang naman ang gagawin niya eh. Add guard lang naman eh. So save nyo lang yan. Yan. Ma-add lahat yan. Makikita nyo. Kahit pa paano mabilis mag-respond tong Orange 503 as add guard home server. So ayan o. Kita nyo. Yan yung mga blacklist. Tapos mag-add pa kayo dito ng custom filtering rules. I-add nyo yung, halimbawa ito. Saan ba yun? Para ma-block yung maraming ads. Kasi nandito yan madalas eh. Yan, add block tester. Meron yung isa na hindi yan. Meron yung isa na mas maganda. Yung hindi ito. Pero try natin to. Baka binago lang niya. Tools. Ito. Yan, add block test. Hindi pa yan mabablock kasi hindi pa nakaset up ng mabuti. Dito lang, ipapakita ko sa inyo paano kukuhanin yung mga dapat na i-block. Yan, 9% lang yun na block. So, ito yung Google Ads. Ayan. I-add nyo lang to. Ayan. Add. Copy. So, ilalagay nyo siya dito sa custom filtering rules. Ayan. Ayan. Tapos, ano pa yung isa? Add service. Ay, ayan na pala eh. Syndication. Ayan. Ayan. I-add nyo lang yan. Lahat tong mga hindi na block, i-add nyo to. Yung mga pula, i-add nyo yan.
Copy na. Ilalagay nyo lang dyan. Yan. So, yung iba, ganun din ang gagawin nyo. Basta yung mga pula. Yan, i-add nyo lahat yan, isa-isa dun. Pero isi-share ko na rin yung buong ad block list ko. Kaso nga lang, yung iba kasi dun, kasama yung porn. So, kayong mga nagbebendo, hindi nyo isasama yun, di ba? So, pagkatapos yan, mailagay nyo lahat dyan, apply nyo lang. Ayan. So, dito may mga instructions naman dyan. Saka dito sa AdGuard Home, GitHub. Basa-basa kayo dyan. Napakadaling i-setup niyan. So, ayun lang. Habang nag-aantay tayo ng P2P image ng Orange Pi 03, gamitin muna natin siyang AdGuard Home Server. Para sa ito, mga pasting ads at saka yung mga sites na dapat nating i-block. Lalo na yung mga phishing sites, yung mga nanalo ng kung ano-ano na sinishare nila sa Messenger. Kayang i-block nito yun. So, yun lang po at sana may natutunan kayo.